Meron ako dito. Uy, mabigat ito. Para malaki to. Teka, ang daming lumot. Sige, kuya. Ah! Look at that. Oh, parang king crab na rin ito Ang laki. Oh my God. Ayan! Teka, may tumatakbo! Ay! Parang nakaganon siya sa akin. Ay! Bakit ka naninipit? Grabe, matapang to Isasakto mo doon sa butas. Saka mo siya pipit-pitin. Ayan po. Yan. Ganda Tapos, yun. ayan na siya. Okay. Siyempre, sinasahod namin dun sa ilalim. Ano naman to? All that goodness. Oh my gosh, pag kinain ko lahat ito, good luck sa cholesterol. Hanap mo ba'y sarap na nanunuot sa kasipit-sipitan? Buong mo siya. Mga espesyal na ulam nasa itsura pa lang, kahit sino siguradong gaganahan. Ngayong gabi, dead man na kung wapoy sa pagkain dahil iba't ibang crabs ang ating lalantakan. Ang sarap. Lilibutin natin ang mayayamang anyong tubig ng Pilipinas. Mula sa dagat, sa ilog, at brackish waters. Samahan niyo ako sa isa na namang simut-sarap na adventure. Alright, babae ito kasi malalaman mo kasi malapad yung kanyang dun sa ilalim ng Crab overload tayo ngayon, mga kapuso. Kung gusto mo nga raw masilayan ng ganda ng kalikasan, isa ito sa mga dapat mong puntahan, ang Mangrove Eco Park. Ang malawak na bakawan nagsisilbing tirahan ng mga isda at iba pang hayop. Sa kalapit naman nitong barangay, inaalagaan at pinararami ang mud crabs. Ang tanong, carry ko kayang makipagsipitan sa mga alimango? Andito ako ngayon sa Barangay Naungan sa Ormoc City at manghuhuli tayo ng mga alimango gamit ito. May sipit sila, may pangsipit din ako So, ganito ang mangyayari. Yung tubig, yung lagusan na yan, kadugtong yan yung palaisdaan. Palalabasin ni Kuya mamaya yung tubig, tas may kasama na daw mga alimango doon. Tapos ang challenge sa akin ay maunahan ko ang mga alimango sa pagsipit. Bago nila ako sipitin, kailangan makuha ko muna sila at masipit ko muna sila at mahuli. Siyempre may kasama akong expert, Doc. May call a friend ako. Si Kuya Rochelle ang magiging kasama natin sa panghuhuli ng alimango. Alin ang mas madaling gamitin? Ito o ito? Dalawa, ma'am. Let the crab hunting begin! Ayan na, pumapasok ng tubig! Oh my gosh! Saan? Aakyat ba? Saan? Ibang isda nakuha ko Ay, ito! Ay, ito! Meron dito Wait lang Maliit lang to Ang hirap naman. Utang na loob. Mukhang nautakan ako ng mga alimangong to Pero hindi ako magpapatalo sa inyo. Yan, laki. Ay, ito. Wait lang, nakikita ko na. 1, 2, 3. Yan. Parang nakaganon siya sa akin. Ayan Dito. Ay, ang dali naman. Nagpahuli talaga. Eto Ay! Bakit ka naninipit? Grabe, matapang to Huli ka, balbon. Meron bang natutulog dito? Parang gusto na niyang magpahuli Aray! Teka lang! Okay, eto na po! Parang patay na to Yan, Ay, dalawa Uy, nag-aasawahan kayo Mayroong isa dito may nakita ako dito. Alam mo, tatakas ka. Galing mo naman, ma'am. Oo. Laban. Huwag kang lumaban, mas malaki ang aking sipi. Pagkatapos ng hirap, syempre, sunod na ang sarap. Galing mo naman, ma'am. Iluluto na natin ang mga nahuli nating mud crabs.
Magluluto tayo ng garlic butter crabs, pero syempre, dapat linisin muna natin ito ng maigi. Kuha lang tayo nito. At ilalagay natin. Para mas malinis talaga yun. Isa natin dito baka para lalabas yung kinain niya, yung parang Pipisain yung, dyan. para kasi nabaho yung kuha niya, para yung lumi niya. Kaya isain natin. So ito, Dito, okay na to. Yan, ipisain naman. Yan. pipisain na ganyan. Yan, itong tawag ito yung alimang. Kasi may tatlo yung kasarian, babae, lalaki at saka Bakla. Bakla, ito, bakla. Oo, ito bakla. Oo, To. yan. Ang babae kasi pabilog. Ang lalaki patusok. Ang pabilog na may patusok sa dulo, bakla. So, pipisain dito. Puro bakla ay nakuha natin ah. Pakukuluan ng mga nalinis na alimango. Lalagyan ito ng kaunting suka para maalis ang lansa. Titimplahan ng asin, bawang at paminta. Pakukuluan ito sa loob ng 15 minutes o hanggang sa maging kulay orange na ang mga alimango. Ayan, kumukulo na, tsaka ang ganda na ng kulay. Yun. Ikakat natin para madaling maluto. Ah, papasok sige. Papasok yung sauce. Ah, Kasi okay. gagawa pa tayo ng sauce. Mainit. Wow! Oh! Ang ganda. Ah, so ganito na yun siya i-serve. Oo. Yung iba, ang ginagawa, niluluto siya kasama ng soft drinks. Oo. Oo, yung lime soda. Yes, ma'am. Para manamis-namis ang flavor niya. Pero ito, tubig lang nang niluto natin sa kanya, ang pinanglaga natin kasi gagawa pa naman tayo ng garlic butter sauce. Pero kung gusto ninyo ng mas manamis-namis na flavor, pwedeng imbis na tubig, ang ilalagay ninyo yung Yung soda, yung soda. Oo. Yun, no? Wow! Grabe! Ito bakla. Yung mga alimango na bakla, malaman sila at maalige. O, tingnan mo, o. Diba? Ang liit lang niya, o. Ang liit lang niya, pero ang dami niyang alige. Yan. Wala nang naiwan? Wala na. Okay. Ngayon, gagawa na tayo ng garlic butter sauce. Igigisa sa butter ang bawang, sibuyas, bell pepper. Sunod itong titimplahan ng sweet and sour sauce. Lagyan natin ng asukal. Isa din ito sa lasa. Yes. Magpapasarap din. Kunting suka. Suka. O, sweet and sour nga talaga Oo, ito. Parang sweet and sour yan. At kunting Asin. asin. Ilagyan din natin ng mga secret ingredients namin. Ano yan? mga yung mayroong yung giniling na pepper at saka garlic. So mabibili tayo ito sa tindahan din. Hinahalo-halo ko lang para extra sarap din. Oh. May pa-secret ingredient ka pa pala. Ha? Ito. Ano sarap? At saka ito. Ano? Pepper at saka garlic. Pepper at saka Garlic. garlic Oh, powder. powder. Mm-mm. Pero maalat din siya eh. Oo. Sunod na ilalagay ang mga pinakuluang mud crabs. Igisa pa ito ng ilang minuto. Pagkatapos, lagyan na ng toasted garlic. Okay. Oh, mukhang pang-restaurant. Espesyal. Eto na ang ating garlic butter crabs with sweet chili sauce. Fresh na fresh. Alright, eto na po tayo. Teka lang ha. Hanapin ko yung bakla ha. Ito yan, ano? Eto to. Ako kasi, ganito ako kumain. Lalagay ko muna yung aligi doon sa kanin. Ito. Tapos tanggalin natin yung takip. Naku, wag lang kayo magde-date sa kung meron kayo nililigawan o nagpapakit kayo sa isang guy. Wag lang kayo magyaya ng crab date kasi wapoys talaga kumain ito. Ayan, o. Diba? Sarap ng sauce.
Tapos ihalo mo ngayon ng ganyan, oh. Yan, oh. Diba? Bongga. Ang sarap. Sarap. Ang sarap ng sauce na ginawa ni Kuya Rochelle. Tapos yung crab, manamis-namis. Bagay. Dito lang namin niluto pero ang sarap. Sarap. Lasang-lasa mo yung butter. Tapos okay pala yung nilagyan ng sweet chili sauce. Panalo. Tsaka alam mo talagang fresh yung yung alimango. Kapag madali siyang himayem, madaling matanggal yung laman niya doon sa Ayan, oh! Ay, sus, ang taba. Wow! Naku, good luck sa kolesterol ko to. Panalo yung kalga. Mahigit 80 kilometro ang haba ng dalampasigan ng Capiz. Kaya naman hindi na nakapagtatakang mayaman sa seafood ang lalawigan. Pero bukod sa mahabang seashore, meron din itong malawak na lugar kung saan naghahalo ang tubig alat at tubig tabang o brackish water. Dito nila pinararami ang isa sa ipinagmamalaki nilang seafood, ang mga naglalakihang alimango o mud crabs. Karaniwang lumalaki ito ng 10 inches at may bigat na kalahating kilo. Ano tayo? Pwede na tayo dito? Maglusong? Okay. Hanggang baywang yata yan. Ready na tayo. Malalim kaya ito? Wala ba, ma'am? Kuya, baka sipitin ako ng mga... Ano? Ano siya? Lumot yung ilalim. So, ang sistema dito, talagang kakapain lang yung alimango. Talagang kakapain lang natin. Ang problema, pwede rin ang gamitin mo yung paa mo sa pagkakapa ng alimango. Kakapain lang, kuya. Saan? May nakita ka na? Baka sapitin ako. Sipitin ako. Hindi ko nakikita. Ang problema kasi dito. Diyos ko, Lord, kuya. Okay. Ayun! Ayun! So, nakakapa ko na yung kanyang shell. Ang problema, yung sipit. Teka. Sige, kukunin ko na to. Kuya, baka sipitin ako nito. Sus Mariosep, Lord. Okay, ito na. Sige po. Hawak ko na po. Okay na. Opo. Sige na po. Ako na. Nakakatakot yung sipit. Ang laki! Oh my gosh! Ang laki! Nakakatakot! Oh my God! Ang galing nyo, tay! So, itong na to, alimango na to, ay lalaki! Lalaki. Meron ako dito. Uy, mabigat ito! Para malaki to! Teka! Ang daming lumot! Sige, kuya. Ah! Look at that. Oh! Parang king crab na rin ito, Ang laki. Makalipas ang 20 minuto, nakahuli na kami ng 3 alimango. Ang alimasag mas maliit kumpara sa alimango. Pero sa lasa at linamnam, hindi naman ito magpapatalo. Kung ang alimango nabubuhay at nagpaparami sa brackish water o pinaghalong tubig tabang at tubig alat, ang alimasag naman sa dagat nahuhuli. Ready na ba kayo mga kapuso? Sisisirin natin ang mga dagat sa Luzon at Visayas hanggang sa Mindanao para tikman ang iba't ibang klase ng alimasag. Sa probinsya ng Zamboanga sa Mindanao, ang pinakasikat na pagkaing dapat matikman ang Spanner crab na tinatawag nilang cucaracha. Mula ang cucaracha sa Spanish word na cucaracha na ang salin sa English ay cockroach. Malaipis kasi ang itsura nito sa unang tingin. Ang Sulusi na malapit sa Zamboanga sagana sa cucaracha. Sa seabed o mabuhanging sahig ng dagat, karaniwan itong makikita. Hinuhuli ang mga ito gamit ang panggal, isang improvised net trap. Nilalagyan ito ng isdang tamban na magsisilbing pain sa cucaracha. Kung
Kumpara sa ibang alimasag na nagkukulay orange lamang kapag naluto na, ang kuratsa ng Zamboanga mamula-mula o orange ang kulay kahit bagong huli. Ang katakam-takam na kuratsa ay karaniwang nakikita lamang sa mga dagat ng Zamboanga at Sulu. Pero hindi nyo na kailangan pang lumipad all the way to Mindanao para matikman ang masarap na kuratsang ito. Kasi dito lang sa Quezon City, sa restaurant na ito, meron silang kuratsa araw-araw. Tara! At ang kanilang specialty, kuratsa in special coconut sauce. Sa pagluluto nito, pagkukuluan ng kuratsa kasama ng mga pampalasa gaya ng luya, bawang at lime soda. Pagkatapos natin pinakuluan ng 15 minutes yung ating kuratsa, ready nang iluto at igisa. Margarine. Hindi pwedeng butter. Mas malinamnam kapag malinamnam po pag pag margarine. Oo. Yan. So, pag okay na po, maglagay po tayo ng Ano ba ito? Garlic. Garlic po. Oo, garlic. Coconut spices. Secret daw yung ingredients nito eh. Ngayon, sarap! Hindi lang coconut milk to ah. Pagkatapos, bibiyakin sa gitna ang kuratsa, saka ilalagay sa ginawang coconut sauce. So ito, basically, ito toss na lang natin. Kasi luto na naman yung kuratsa natin ng 15 minutes. So parang ito toss lang siya. Kumbaga, makover lang siya ng ating special sauce. Wow, look at that! Ang sarap nito, grabe. Ito yung sauce pala ang ulam na. Woohoo! And there you have it, kuratsa with special coconut milk sauce. The compartments will be broken. Then you will find the meat in between the compartments. Ito na siya. Buong-buo. Buong-buo. Oh my God. Sarap. Ang sarap. You either eat it with your hands or you can wear gloves, kitchen gloves. You have the cellophane gloves. Ang sarap! Grabe! Ay, nako. At ang dali niyang kainin. Kasi, ayan no. Nahuhulog. Oh my gosh. Sa loob-loob. At ang sarap-sarap ng sauce. Ano ba tong sauce na to? Malinamnam. Coconut milk yan. Coconut milk. Mhm. And has spices. Yellow siya because of the turmeric Oo. and other spices that goes with it. Nako, magkakamay na ako. Pasensya po mga kapuso kung wapoys. Pero ang sarap po kasi sa kanin nitong sauce na to. Ang sarap. Parang ito ata yung perfect crab of all time. Oo, madaling kainin, kasing lasa ng crab or mas malinamnam sa crab, tapos madali pa siyang himayin, tapos hindi kasing taas ang kolesterol. At dahil dyan, kakain pa ako ng isa. Dahil napaliligiran ng dagat ang Negros Island, hindi nakapagtatakang kasama sa mayamang hapag ng mga Negrense ang sari-saring seafoods. At isa na rito ang blue crabs. Blue crabs ang tawag sa kanya kasi kapag hindi pa siya naluluto, kulay blue siya. Ayan, medyo maliit pa tong hawak ko. Oo, kulay blue yung mga galamay niya. Tapos karaniwan meron siyang mga batik-batik. Yung alam natin na alimango, yung mud crabs, very smooth lang siya. Tapos usually black lang siya o kaya brown. Pero ito yung may mga pattern yung kanyang katawan. Isa raw sa pinakamasarap na luto ng mga Negrense sa blue crabs ang kare-karing kasag. Bahagyang pakukuluan o iha-half cook muna ang mga sahog na gulay gaya ng pechay, sitaw, talong at puso ng saging. Sa mismong pinagkuluan ng mga gulay, tutunawin ang kare-kare powder. So ito ay, in-steam mo na. Opo. Tapos bago po siya ilagay dito, kailangan po buksan. Buksan. Ayan po. Ang ganda na! Wow! Look at that! Okay, tapos? Tapos po, lagay na lang natin po yung peanut butter. Lagay po natin yung alimasag. So, just a few minutes na ibabad nyo lang siya dun sa kumukulong mixture natin ng kare-kare. Pwede na po Tapos ilagay yung pwede na natin ilagay yung ating mga gulay-gulay. gulay.
Alright, eto na. Wow! Sarap. Iba kasi talaga yung crab dito sa Ibi Magalone. Sariwa Napakalinamnam niya. Tapos talagang saktong-sakto lang siya talaga. Hindi siya malansa at all. Sarap. Bagay na bagay siya dun sa kare-kare sauce. Actually, usually pag kumakain ako ng kare-kare, talaga nilalagyan ko siya ng bagoong. Pero in this case, may subtle na alat na kasi yung yung crab, kaya hindi mo na kailangan lagyan ng bagoong. Bukod sa kare-kareng kasag, must try din daw ang kanilang hot chili blue crabs at fried cheesy crab siomai. Ang shell at mga sipit di hamak na mas maliit kumpara sa alimasag at alimango. Gayunpaman, patok pa rin ang crab na ito sa mga Pilipino dahil pinagkaitan man sa sukat, sagana naman sa taba o alige na nagpapasarap sa maraming putahe. Ang sarap! Ang tinaguriang Asian shore crab, talangka. Tuwing tag-ulan, may specialty ang mga Kapampangan, gawa ito sa elige o taba ng talangka, ang crab paste. At kung pasarapan ng crab paste ang paglalabanan, sa bayan ng Sasmuan, may isang matunog na pangalan, si Nanay Patricia. Araw-araw hindi bababa sa 50 kilo ng talangka ang pinapakyaw niya sa palengke para gawing crab paste. Kasama ko dito, si Ma'am Patricia Kulala. Naku, kayo po ang gumawa nito. Wow, talaga ha? At sa isang araw, medyo marami-raming taba ng talangka na gagawa niya. Tignan niyo naman to, all that goodness. Oh my gosh, pag kinain ko lahat ito, good luck sa cholesterol. Alright, at ituturo sa atin ngayon ni Ma'am Patricia kung paano ginagawa itong napakasarap at napaka-sinful na taba ng talangka. Lalabas po yung lamp. Ang first step sa paggawa ng crab paste, ang pagpupusit. Kapampangan word ang pusit, nang ibig sabihin ay pagkuha ng alige gamit ang pagpukpok. Gumagamit kasi sila ng martilyo para kunin ang taba ng talangka. Isasakto mo doon sa butas, saka mo siya pipit-pitin. Ayan po. Yan. Ganda Tapos, yun ayan na siya. Okay. Siyempre, sinasahod namin doon sa ilalim. So, gaano po karaming talangka ang pipisat din siya sa isang araw? Ang Yun lang ginagawa ninyo? pinusit namin kanina. Pinusit, 100 oo. kilos. 100 kilos? Grabe! Dalawang banyera. Pagkatapos nating makuha yung taba ng talangka, Iluluto na natin ito. Opo. alright. Sige, paano po mami ang gagawin? Konting mantika. Ating mantika. Bawang. So, magigisa lang tayo ng bawang. Ito, lagay na Ayan, natin. so hintayin lang natin mag-golden brown, tapos ayun. Taba. Parang nagbubuo-buo siya Opo. ngayon, ano? Itong taba ng talangka na ito, kasama na rin dito yung mismong meat Yung mismong laman niya, di ba? Opo. Hindi lang yung mismong Taba. taba. And kaya naman kahit lalaki na konti lang yung alige, ay nagagamit pa rin dito. So kanina yung mga itim-itim na nakikita natin, nawala na siya, naging orange na rin siya. Tapos yung mixture natin naging very bright orange na ngayon yung itsura. Ano po ito? Asin? Asin. Konti lang yung asin kasi medyo maalat na as it is yung talangka. Kailangan lang natin lagyan ng asin para ma-neutralize yung nilagay nating suka. Medyo maasim-asim yun eh. Hahaluin ito ng 2 to 3 minutes hanggang sa maluto ang alige. So paano mo malalaman kung luto na siya? Pag tuyo na, So kailangan patuyuin natin siya. Gaano katagal na po kayo nagluluto ng taba ng talangka? 15 years old. Wow, 15 years na. Kapag lumapot na ang alige mixture, ready to serve na ang crab paste ni Nanay Patricia. Wow! And there you have it, freshly cooked taba ng talangka. At ang bagay dito ay kanin. Oo. Tapos, usually, hinahalo-halo siya ng ganyan, di ba? Masarap pa nga to, yung pipigaan mo siya ng kalamansi. Tapos, di ba, lalagyan mo ng konting patis.
Ang sarap! Ang sarap niyo magluto, ha? Alam mo, fresh na talaga kasi nalalasahan mo pa yung talagang, alam mo, talangkang-talangka eh. Ang alimango, alimasag at talangka, wapoys mang kainin, sulit naman sa lasa at linamnam. Patunay lang na ang pagkain mas sumasarap kapag pinaghihirapan. Yes. Uy, ang sarap! Ang sarap! Kaya naman ang biyayang ito mula sa ating karagatan at iba pang katubigan, dapat paramihin at pangalagaan. Para patuloy nating maihain sa ating hapag. At dahil dyan, kakain pa ako ng isa. Magandang gabi, ako po si Cara David at ito ang Pinas Sarap.